hindi nakakatisod, hindi nakaka-discourage, hindi, kundi sabi pa dyan ay nakakatulong sa iba. Yan sabi dyan. Kasi ang ilaw ay parang, ano yan minsan, merong mga Kristiyano na hindi makita. Paano? Hindi makita yung ilaw. Nahihiya mag-praise public, nahihiya magsabi ng Kristiyano ako, kaya ay nakikisabay sa maling gawain na para hindi maiba sila. O hindi sila maiba, hindi sila sabihan, korte mo naman eh. Narito ka sa grupo ko eh, korte mo naman. Dapat gumagawa ka rin ang ginagawa namin. Hindi. Kailangan, kung anong ginagawa nila, dapat hindi yung ginagawa. Kasi iba ka nga. Kasi parang ang ilaw, pero tinakpan mo. Ilaw ka nga ng salibutan. Ilaw ka, ikaw ang tinatawag. Pero ano nangyayari, tinatakpan mo. Tinatakpan mo. Kaya nga sabi ko, parang cellphone na mayroong flashlight. Cellphone na mayroong flashlight, pero nilagay mo sa bulsa habang madilim. Ano silbi nun? Nakabukas yung flashlight, pero hindi naman nagliliwanag sa iba o sa iyo. Kaya ano silbi nun? Hindi mo tinatago ang ilaw dahil maliit ito. Tinatago mo ito dahil siguro natatakot ka sa sasabihin ng iba. Dapat hindi natin. Parang ano nga yung sabihin natin, maraming Kristiyano na may ilaw, pero natatakpan ng hiya, may talento, pero tinatago sa takot, o hindi ginagamit, o napapahiya, o merong pananalig, pero silent lang siya, o tahimik lang siya. Hindi nakikita. Kaya nga, dito, pinapakita lang dito na tandaan natin ang ilaw ay tinatakpan, hindi tinatakpan, para hindi makita ng iba. Ang ilaw po, yan ang nakalagay sa magandang kapunan. Kaya nga po, ang ilaw mo, tinatakpan mo, walang silbi yan. No? Kaya nga sabi dyan, ano ang takalan sa buhay mo? Ano ang takalan sa buhay mo? Yan. Sabi nga, takot. Minsan takot, minsan hiya, o minsan yung opinion ng iba. Takot tayo kung ano sasabihin ng iba. Kristiyano ka, pero takot ka kung ano sasabihin ng iba. Pero dapat, hindi mo kasi hamon sa buhay mo yan. Hamon mo sa buhay. Saan ka dapat magliwanag? Saan ka dapat magliwanag? Sa pamilya, sa negosyo, at saan pa? Social media. Huwag kayong papatol. No? Kung merong mga post na inaakala mo kayo pinatatamaan, huwag mong replyan ng masama. No? Makikita ninyo yung identity o ng pagkatao ng isang tao sa kanilang post. Tingnan nyo, pag kayo maglalasing ang nakapost, puro inuman. Di ba? Puro inuman. Pinupost ko yung inuman dahil yun ang pagkatao ko. Kaya kung ano yung pinupost mo, ikaw yun. Pero kung pinupost mo yung salita ng Diyos, alam na this. Born again ito. Paano kapalit na yun? Kaya makikita natin, hindi ka sinisindihan ng Diyos para itago. Sinisindihan niya para magbigay ng liwanag. No, nagbibigay ka ng liwanag. Kasi yung liwanag mo ay para sa iba. No? Sa verse 16, sabi ka, ganun din naman, dapat yung paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at mapulihan ang inyong amang nasa langit. Yan, nakita natin yan. Sa verse niya, upang makita ng tao ang inyong mabuting gawa, liwanatiin ang inyong amang nasa langit. May tanong ako sa inyo. Yan, may tanong ako sa inyo. Naranasan mo ba na gumawa ng mabuti pero walang nakakapansin? Sino dito yan? Naranasan ba niyo? Yan. Naranasan ba niyo gumawa ng mabuti pero wala nakakapansin? O kaya naman gumawa ka ng mabuti pero ikaw ang pinuri? Sino yan? Gumawa ka ng mabuti pero ikaw ang pinuri. Ang masakit kasi kapag hindi ka napapansin, pero mas delikado kapag ikaw ang napansin,
imbis na ang Diyos ang mapansin. Di ba? Ikaw lang yung napapansin, ikaw nagiging sikat, ikaw lang yung bida, pero kung hindi napapansin, kasi sa panahon ngayon, gusto ng tao yung recognition. Gusto ng tao yung validation. Gusto ng tao yung like, share. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa at luwalhatisin ang inyong amang nasa langit. Yan ang sinabi niya. Hindi niya sinabi para purihin kayo. Hindi niya sinabi para sumikat kayo. Kundi para makita nila ang Diyos sa buhay mo. Paggawa ng mabuti. Kasi ang liwanag mo, hindi para sumikat ka. Kundi para makita nila ang Diyos sa buhay mo. Yun yun. No, napakaliwanag nung salita ng Diyos upang makita ng mga tao ang inyong mabuting gawa. Yung mabuting gawa, hindi sinasabi ni Jesus dyan na magpakitang tao ka o magpasikat ka. Ang sabi dyan, ang mabuting gawa, ang mabuting gawa mo ay dapat maging malinaw na ebidensya na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Diba? Yan ang sabi. At sabi nga, luluhatiin niya ang inyong amang nasa langit. Kasi ang tunay na layunin ng kabutihan ay hindi po para purihin ka o gumawa ka ng mabuti, pero pinuri ka ng tao, parang mali. Kundi para ituro ang papuri pabalik sa Diyos. Oo, matulungin kang tao, pero ikaw yung pinupuri, hindi ang Diyos. Ibig sabihin, kapag nakakita ka ng kabutihan mo, ang reaksyon nila dapat ang bait ng Diyos. No? Hindi sasabihin ng mga tao, ang bait mo naman. Di ba? Meron ganun, di ba? Yung dapat ang reaksyon nila, ang bait ng Diyos sa buhay niya. Ang bait ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Dapat ganun ang reaksyon nila. Hindi sinasabi na, ang bait mo naman. Di ba? Sino na mapurayan doon? Sarili natin. Sa madaling salita, gumawa ka ng mabuti, hindi para sumikat, kundi para makita ng iba ang Diyos sa buhay mo. Sabi ko sa unang Pedro, sabi yan, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang makita o upang kahit pinalalatangan nila kayong masama kapag nakita nila ang iyong mabuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Sa Kolosas, tingnan natin. Ano ang inyong ginagawa? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso para sa Panginoon, kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yan, napakaganda ng mga talatang yan, hindi, sabi doon, hindi mali yung gumawa ng mabuti. No? Pero yung mali, kapag ang dahilan ay sarili. No? At yan pa ang tanong, masama ba yung social media experiment? Sige nga, kung alam niyo yung sagot. Masama ba yung social media experiment? Sino nakakapanood dito sa mga Facebook? Masama ba? Yung social media experiment? Sino dito nakakapanood? Diba? Minsan pagkagumawa yung tao, o pinenskin nila yung tao kung mabait o hindi. Pagka mabait, binibigyan nila ng cellphone o pera. Kung tutulong sa kapwa, binibigyan nila ng gift o reward. Diba? Sino? Social experiment. Marami yan sa Facebook. Sa palagay nyo, masama ba? Masama ba? Hindi agad masama. Kasi depende yan sa intention mo, motibo mo, o yung content na nilalaman kung ang experiment mo para matuto ang iba, o ano yung content, ito ba yung makakatulong sa iba? O kaya naman, para maabot yung mas marami pang tao doon sa content mo, o kaya para maghatid ng mabuting mensahe, at ito, pwede itong gamitin para sa Diyos. Pwede gamitin ito. Pero kung para lang ikaw ay sumikat, kung ikaw ay para purihin ka lamang o gumagamit ka ng
panlilinlang o gumagamit ka ng panloloko o scripted na story na bait-baitan, doon nagkakaroon ng hindi totoo, pati doon nagkakaroon ng mali. Doon nagkakaroon ng mali. Nagbibigay ba ito ng papuri sa Diyos? O ikaw ay para sumikat? O dumami yung mga followers mo? O dumami yung mga sumusunod sa iyo? O dumami yung mga nagbibigay sa iyo? Kaya dito, pinapakita ito kung tama yung puso, yung direksyon ng puso sa ginagawa mong kabutihan. No? Balikan po natin yung sinabi niya sa 16, sabi diyan sa Matthew 5:16, sabi, "Gayun din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw saan daw? Sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong amang nasa langit." Ang goal ng verse, makita yung gawa, pero ang Diyos ang napupuri. Tama po ba? Sino sumisikat? Ikaw ba yung bida? O ang Diyos ang napapansin nila pag gumawa ka ng mabuti? Dapat ang Diyos ang napapansin nila. Ang bait naman ng Diyos sa buhay mo. Hindi sasabihin ng tao, ang bait mo naman, nagbigay ka. Nakikita natin kung puro ako mag-ingat. Kung ang Diyos ang dahilan, nasa tama tayong direksyon. Totoo ba yung content o content lang ba talaga? O marami tayo makikita sa social media. Kasi sa panahon natin ngayon, nandiyan na tayo sa social media. Kasama na natin sa buhay yan. Pero siyasatin natin mabuti. Kung totoo ba yung content yan o nagpapakita ng tao lamang na bait-baitan para dumami yung followers. Kaya makita natin, hindi lahat ng viral totoo at hindi lahat ng totoo ay viral. Kaya ang tanong, diyan, totoo ba yung pagtulong mo o ginagawa lang para may ma-post? Para lang mayroong ma-post? O tawag doon, ma-upload sa ating social media. Kaya nga sabi niya sa unang Korinto 31, sabi niya, "Kaya nga, kung kayo kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos." Gawin ninyong lahat sa ikalululuhati ng Diyos. Ibig sabihin, kasama na dito ang social media. Hindi lang yung pagkain natin, hindi lamang yung umiinom tayo, kundi kasama na ang social media. Ginagawa na ito. Anuman ang ginagawa natin. Kahit content creator o creation yan, pwede mong i-alay sa Diyos yan. Kung talagang sa Diyos yan. Ewan po ba? At dito, titignan ng Diyos yung puso mo. Yung motibo mo. Kahit maganda yung video mo, kung mali naman yung puso mo, walang halaga yan. Walang silbi yan. Ang titignan talaga ng Diyos yan, yung puso mo. Ang titignan ng Diyos. Kasi hindi masama yung social media experiment. Hindi masama. Pero delikado, kung mali yung puso, pwede ka mag-viral, pero wala namang internal impact. Walang internal impact. Pwede ka